Minsan ba naramdaman mong paulit-ulit na lang ang buhay mo sa trabaho? Kung may isang simpleng bagay na kayang magbago nito, gagawin mo ba? Ako si Ana, 27 years old. Office girl sa isang regular na corporate job sa Makati. Araw-araw, pareho ang oras ng pagbangon. Pareho ang sakay sa jeep. Pareho ang pila sa elevator. Hindi naman masama ang trabaho. Steady naman ang sahod. Pero sa loob ko, may parang hangin na nakaharang. Wala akong direksyon. Para akong kinakaladkad ng araw papunta sa susunod na araw. Bawat umaga, bago pumasok, lagi akong dumadaan sa maliit na coffee cart sa baba ng building. Luma na yung cart at luma rin ang sign, pero mabango ang kape. Plain lang, walang art, walang Instagram look, pero may init na kumakalma sa loob ko. Isang araw, habang nakapila ako, napansin kong medyo maraming tao ang kumukuha. Yung tindera, si Ate Mila, masayang nilalagay ang bawat cup sa paper bag. Pagdating ko sa harap, sabi niya, Ano ulit, Ana? Usual? Oo ate, usual pa rin. Nako, ang tahimik mo na naman ngayon. Kaya mo yan. Konting tiis. hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong may bigat sa mga salitang iyon. Parang may alam siyang pagod sa mga mata ko. Sa office, same scenario. Excel sheets, reports, emails, kahit anong effort ko, parang hindi ako umaangat. Hindi naman ako tamad, hindi rin ako incompetent, pero parang hindi ako nandyan para sa lugar na iyon. One time, habang nasa pantry, nakasalubong ko yung office mate kong si Marco. Hindi kami close pero sakto lang na may energy siya para makipagkwento. Coffee break ka na naman. Oo, kailangan. Parang wala na akong gana ngayong linggo. Kapag nawawalan ka ng gana, baka hindi ka naglalagay ng dahilan para gumising. Ha? Ano yun? Purpose. O kahit maliit na bagay. Something na para sa sarili mo. Napatingin ako sa basong kape. Hindi ko alam kung bakit pero parang doon nagsimulang kumalabit ang tanong, ano ba ang meron sa araw-araw ko bukod sa trabaho? Pag uli ko, habang nakahiga, hindi ako makatulog. Parang may naiwang tunog sa utak ko. Purpose. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung paano hanapin. Pero ang sigurado, hindi ito yung rutang ginagalawan ko ngayon. Lumipas ang mga linggo. Pareho pa rin ang takbo. Mas lalo ako naging tahimik. Hindi ko na alam kung paano ngumiti ng natural. Kahit yung simpleng pag-greet sa mga tao sa office, parang pilit. Parang bawat araw, nawawala yung parte ko sa sarili ko. Tuwing umaga, nagiging sandigan ko lang yung kape ni Ate Mila. Yung amoy niya, parang nagpapaalala na may konting init pa sa mundong to para sa akin. Pero bakit parang hindi enough? May araw na nahuli ako sa trabaho dahil nagtatagal ako sa coffee cart. Hindi sinasadya. Nakatayo lang ako sa gilid, nakatingin habang si Ate Mila nagtikipla ng kape lang sunod-sunod na customer. Ana, okay ka lang? Hindi ko na alam, ate. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Pag hindi mo na makilalang sarili mo, ibig sabihin naghanap na siya. Hayaan mo, magpapakita din yan. Bumalik ako sa opisina. Late ako. Nasermonan ako ng boss ko. Straightforward siya. Walang pasakalye. Ana, hindi ito pwede. Professionalism, time, commitment. Opo, pasensya po. Kung hindi mo kayang tapusin ang tasks, sabihin mo. Opo. Paglabas ko sa office, hindi ako umiyak. Naupo lang ako sa fire exit area. Yung lugar kung saan may konting hangin. Nakatingin ako sa city lights. Ang tanong ni Marco, biglang bumalik. Purpose. Ano bang purpose ko? Kinabukasan, habang bumibili ulit ako, nakita ko si Ate Mila na parang pagod. Tinanong ko siya, Ate Mila, okay ka lang? medyo napapagod na rin. Matanda na kasi, pero kailangan pa rin magtinda. Wala bang tutulong? Wala, pero masaya naman ako. Kasi kahit papaano, may bumabalik. May nakakatanda ng lasa ng kape ko. Habang naglalakad paakyat sa building,
Tumigil ako sa gitna ng hagdan. Parang may sumipa sa dibdib. May bumabalik. May nakakatanda ng lasa. May naghahanap. Doon ko naisip, kung ang kape, isang maliit na bagay lang, kaya niyang magbigay ng pahinga't init sa mga tao. Bakit hindi ko siya bigyan ng mas malaking espasyo sa buhay ko? Simula noon, nagtanong-tanong ako kay Ate Mila tungkol sa kape. Hindi yung sosyal na kape, yung kape na may kaluluwa. Kape na hindi pang aesthetic, kundi pang kalmado. Pang umaga ng totoong tao. Ate, saan ka kumukuha ng beans? Sa kapatid ko, may maliit na farm sa probinsya. Hindi malaki, pero sapat para sa pang-araw-araw na tinda. Pwede ba akong bumili rin para mag-practice? Sige, bibigyan kita. Pero tandaan mo, ang kape hindi lang tungkol sa tamang timpla. Tungkol to sa pakikinig. Hindi ko agad naintindihan, pero nagsimula ako mag-aral. Hindi sa YouTube o TikTok, kundi sa mismong kamay at tenga. Tilitimpla ko yung kape para sa sarili ko. Nilalasahan ko ang pait, tamis, tapang at init. Inaalam ko kung paano siya nagbabago kapag mas matagal o mas mabilis ang pagkulo. Sa tuwing umuuwi ako, tinitimplahan ko rin ang nanay ko. Hindi kami madaldal nga mag-ina pero napansin niya. Mas masarap ngayon ah, sabi niya. Umupo ako, tumanggo, ngumiti. Simpleng bagay, pero may init. Ilang linggo ang lumipas. Napansin ko na hindi na ako ganong kabigat gumising. Hindi pa man ako umaalis sa trabaho pero parang nagbukas ng maliit na bintana ang buhay ko. Isang araw sa pantry, nakita ko ulit si Marco. Uy, iba aura mo ngayon ah. Nag-aaral ako magtimpla ng kape. Kape? Nice. Hobby? Siguro, hindi ko pa alam pero may natututunan ako sa sarili ko habang ginagawa ko yun. Magandang sign yan ah. Pag weekend, pumupunta ako sa supplier. Nakikipag-usap, nagtatanong. Hindi ako makapal na tao, pero dahil may dahilan na ako, kaya kong magsalita. Kaya kong makinig. Hanggang sa isang gabi, may tumama sa isip ko. Kung may naghahanap ng pahinga sa kape, bakit hindi ako magbigay? Nagsimula akong gumawa ng maliit na coffee stand sa tapat ng bahay namin. Hindi bongga, hindi sosyal. Isang maliit na mesa, isang termos, ilang cups. Magkano po? 30 lang po. Masarap ah. Kakaiba. Every cup felt personal. Hindi siya product. Para siyang kwento na ibinibigay ko sa tao. Dumating ang araw na nagkaroon na ako ng suki. Humahaba na ang pila. Nawala ang kaba. Nawala ang dating bigat. Hindi ko sinabing iniwan ko agad ang trabaho. Pero dumating din ang panahon na kaya ko nang magdesisyon. Nagpaalak ako. Hindi madali, pero buo. Boss, may bagong daan na ako. Salamat sa lahat. Good luck. Sana makita mo talagang hinahanap mo. Oo, nakita ko na. At doon nagsimula ang maliit na coffee kiosk ko. Hindi sosyal, hindi mamahalin, pero may tao, may kwento, may init. At Good ako, morning, everyone. Start your day Hindi with na a ako smile nawawala and a sa sarili perfect cup ko. of coffee. Ako si Ana. At natutunan ko na minsan, ang hinahanap natin ay hindi kailangang malaki o komplikado. Hindi kailangan na may grand plan o malawak na ambisyon. Minsan, nagsisimula ito sa maliit na bagay na palagi nating nakikita, pero hindi natin napapansin. Para sa akin, iyon ay kape. Nalaman ko na hindi talaga ako nawawala. Hindi rin ako walang direksyon. Ang totoo, hindi ko lang pinapakinggan ang sarili ko. Ang bawat araw na paulit-ulit sa opisina ay hindi dahil walang pag-asa ang buhay, kundi dahil hindi ko binibigyan ng sarili ko ng pagkakataong huminga, umupo, at makinig sa sarili kong tinig. Ang kape ang naging paraan ko para makilala kung ano ang tunay na nagpapakilos sa akin. Hindi siya tungkol sa lasa, hindi siya tungkol sa negosyo,
Ang kape ang nagpaalala sa akin ng init, ng pagkakaroon ng tao sa puso ng ginagawa ko. Sa pagninegosyo, natutunan ko na ang tunay na halaga ay hindi lang kita. Ang tunay na halaga ay kung paano mo nagagamit ang sarili mo para magbigay ng pahinga at liwanag sa ibang tao. Hindi kailangang malaki, hindi kailangang marangya. Ang kailangan ay totoo. Ngayon, kapag gumigising ako sa umaga, hindi ko na kailangang pilitin ang sarili ko. May dahilan akong bumangon, may kwento akong hawak, may mga taong naghihintay ng simpleng tasa ng kape na may init at pagmamalasakit. At sa sarili kong paraan, nahanap ko ang purpose ko. Kung may natutunan ka sa kwento ko, sana maalala mo na hindi kailangang maging perpekto ang simula para makapagsimula. Minsan ang kailangan mo lang ay makinig sa pinakamaliit na bulong sa loob mo. Ang bagay na nagbibigay ng tahimik na saya, kahit konti lang, doon nagsisimula ang pagbabago. Kung nararamdaman mong pagod ka na sa paulit-ulit na araw, huwag mong husgahan ang sarili mo. Normal yan. Ang mahalaga, magtanong ka. Anong nagpapakalma sa'yo? Anong nagbibigay ng init? Doon ka dahan-dahang babalik sa sarili mo. I-comment mo kung taga saan ka para malaman natin hanggang saan umabot ang video na ito. Huwag mo rin kalimutang i-share para mas marami pang makapanood ng ating video. Good morning, everyone. Start your day with a smile and a perfect cup of coffee.